Ang mga araw na ito, kahit ang pinakarandom ng mga tao, ay tumatalon sa upang makuha ang isang piraso ng aksyon. Ito ay isang panayam na nani, hindi isang pagpipilian para sa isang concubine. Ano ang ibig mong sabihin? Sino sa tingin mo ay magtigil sa akin? Ano ang nakikipagtalo ninyo? Hindi ba ginawa ko itong malinaw sa pag-post ng trabaho? Go Barfist, walang makiup ano karami sa inyo, kahit na matugunan ang mga kriteria. Ang makiup ay pawin sa akin bago ang susunod na panayam. Takin ang lahat ng iyong mataas na takot. At makakuha ng lahat ng iyong kuko. Art of Tuial ay labas. Kahit ang isang higkulad ng mga matapang na makipagkumpetensya sa akin oras para sa pahinga. 10 minuto mamaya, magpapatuloy kami sa susunod na ikot ng pagsusulit. Paano dapat bantayan ang guard ng seguridad ng pamilya ko? Kahit sila pahintulot ng isang cripple in anong isang baliw. Ito ay kanya. Iyon ay napakasamang ano ka, naghahanap ng problema. Itigil ito. Anong uri ng banal ka nagkapanggap na dito? Siya ay malinaw na may sakit. Ha, ito ay kakaiba ang normal ng aking puso. Giu. Ito ang kanyang siya ang isa na ginawa ito. Hindi ako. Ako ay sinusubukan ko lamang upang isave siya. Hindi masama. Ang iyong kakayahan upang hawakan ang mga emergency ay napakahusay. Pagbabago sa pagpasa ng pagsubok, hindi ito bilang. Hindi mo ibinigay sa akin ang anumang bagong pansin na ang aking mas batang kapatid na lalaki ay may kapansanan. Maaari kang makatagpo ng ganitong hindi inaasahang sitwasyon sa anumang oras. Hindi mo siya nakaligtas, kahit napinsala sa kanya. Paano ako madali? Hinagtiwala ko ang aking mas batang kapatid sa'yo. Dear, may isang tao tulad mo sa aking lugar. Sa pasyente na paralyzed at nakakulong sa kama, malalim akong empathize sa kung ano ang iyong dumaraan. Hayaan mong alagaan ka. Empathy. Kaya kung ikaw ay upang maputol ang iyong sariling mga binti, hindi kaya ito gagawin ka kahit na mas kakayahan ng empatya. Dapat kang magbiro, young Master Gear. Madman. Guyu, ipakilala mo sa iyo, ito ay ikaw. Hinaharap personal na nani. Upang magbayad ng utang mas maaga, babayain ko lang ito. Hello. Ito ay dugo. Hindi, naghihintay ting sa kanyang kondisyon, siya ay tiyak na kumilos lamang mas maaga. Kaya't, hindi ito totoong dugo. Gayun din ang unang tao na maaaring ilagay sa Xiaoyu. Kaya, kailan maaari nating mag-sign ang kontrata? Ang pinakamahusay na pag-asa ay ngayon. Ngayon, Dapat mong makita din ang kondisyon ng aking mas batang kapatid na lalaki. Kinuha ko ka bilang isang personal na tagapag-alaga. Hindi upang gawin ang gawaing bahay. Sa halip, ito ay upang mag-alaga sa kanya at mangyari sa kanya. ano ang ibig sabihin nito? Hey, sabihin mo sa iyo. Ako ay isang disenteng tao, alam mo. Kahit na ang aking mas batang kapatid na lalaki ay disabled, hindi pa siya kaya pababa at labas na hindi siya makahanap ng sa ganitong paraan upang maging tito. Tugunan lamang ang lahat ng kanyang mga hinihingi. Siya ay may isang kakaibang temper. Kaya kahit anong hindi makatuwirang hinihingi niya. Kailangan mo lamang gawin ang utos. Kaya sa totoo lang, naghahanap ka lamang ng isang coaching bag, ha? Gayunpaman, ang pagiging makakuha ng ganitong mataas na sweldo. Hindi lang mo upang magsan sa maging kanan. Kapag naisip mo ito, maaari kang magsing. Hindi ito isa pang scam ba? Pagtanggal pagkatapos ng ilang araw so ang lahat ng trabaho ay para sa wala. Huwag mong isipin na ang pagsing ng dokumento ay makakakuha ka sa hook bago ka gawin. Nahanap din kami ng maraming mga listenees. Ngunit wala sa kanila ay isang magandang opsyon. Kung lumipas ka sa panahon ng probation, sumama ka sa akin. Isa sa iyong mga gawain ay upang matiyak na hindi siya umalis sa silid na ito. Siya ay pinapayagan lamang upang lumipat sa loob ng silid na ito araw-araw. Tiyakin na suriin ang araw-araw kung ang pinto at window na ito ay nakalock. Ang mga kurtina ay hindi dapat buksan. Ito ang iyong kwarto. Kailangan mong magbigay ng pansin sa kanyang kaligtasan araw-araw. Mangyaring ipaalam sa akin kung may dumating. Ito ay para sa emergency contact sa kaso ng anumang hindi inaasahang insidente. Makipag-ugnay sa akin hanggat maaari. Isa pang bagay sa ilalim ng walang pangyayari ay dapat kang kasangkot sa kanya. Anumang labis na pag-ugalin. Karamihan sa mga tao ay hindi tumatagal na higit sa 1 linggo. Inaasahan kong ika ang unang magtatagal ng kaunting mas matagal. Magandang swag sa iyo. Yidisri. Break. Mabilis at preno. Ang naantig mo sa iyong kamay ay ang iyong kamay.
Ano ang mali? Okay ka ba? Channel, ano ang nangyayari? Mangyaring namamalagi ako sa iyo. Kailangan ko talaga ang trabaho na ito. Mangyaring nakiusap ako sa iyo. Magaling ako. Hindi alam na ito kung paano mag-alaga ng sinuman. Papaalisin ko siya. Xiao Yu, masaya ako na okay hindi mo ako matakot muli. Huminto sa paggawa ng isang kaguluhan at subukan ang pagkuha ng iba. Pagkilos sa'yo, wala nang umiyak. Hindi ako umiyak. Channel bumaba upang maghanda ng hapunan. Okay. Mom and Dad, ito ang bagong live-in na babay. Magsimula tayo. Kailangan mo ba akong dalhin si Igu sa ibaba para sa hapunan? Ang kanyang pagkain ay lahat ay handa ng hiwalay. Maaari mong dalhin lamang ito sa direkta. Bueno, okay. Magpunta at makuha ito hawet step labas sa loob ng mga taon. Anong uri ng hinaharap ang maaring magkaroon? Sabihin na mas mababa pagkatapos ng lahat, may mga tagalabas kasalukuyan. Maging alagaan mo si Xiao Yu. Okay. Pangangasiwa sa kanya personal. Pagkatapos niya natapos ang pagkain, tiyakin na suliin ng lubos. Lahat ba ang mga kagamitan dito? Dalhin sila pababa. Kailangan ko bang i-lock ang pinto bawat beses? O, ibig sabihin ko kung ano kung. Kapag may nangyari mamaya, ang pinto ay nakalock. Ang iyong responsibilidad ay 24 oras na coach clock care para sa gayo. Huwag magtanong tungkol sa iba. Nakuha ito. Yang Master Gu, maaari kong buksan ang ilaw. Yang Master Gu. Pasensya ako, Yang Master Gu. Pumunta ito ay nakabalot sa tela. Mabutin. Si Channel ay may isa pang mangkok pa rin. Oh, hindi sinasadyang sinira ko ito at itinapon ito sa basura. Mabilis, pumili sila ng mabilis. Mabuting. Ilagay ang lahat ng mga piraso. Hiss. Ito ba ang lahat ng mga fragments? Iyon ang lahat ay nasa basura. Guyu, susubukan ba niyang pumatay muli ang kanyang sarili?
Guyo na mamatak. Guyo. Xiaoyu. Mangyaring huwag sa problema ano tungkol sa mga fragments. Saan napunta ang mga fragments? Ano ang tungkol sa mga fragments? Lahat ng aking kasalanan. Kung ito ay nawawala, kung ito ay. Saan ka sa lupa ay napunta? Mula sa radial artery rupture hanggang sa hemorrhagic shock. Ito ay tatagal ng halos 12 hanggang 15 minuto upang maabot ang buong decompensation. Nasira sa pamamagitan ng pinto sa 23 minuto at 28 segundo. Wala akong pagkakataon na magpakamatay. Alam mo ba kung gaano mahirap itong manatiling mabuhay? At gayon may ginagawa mo pa rin ito. Ang buong pamilya ay nag-aalala tungkol sa iyo. Alam mo ba? Ikaw ay talagang makasarili. Pasek ako. Kung hindi ito para sa pansin ni Guking ngayon, ang aming Xiaoyu ay patay na ngayon? Guking, dali apalita siya para sa akin. Pasek ako. Mangyaring, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Mangyaring. Oman, Kung nawala niya ang trabaho na ito, may tiyak na mangyayari sa aking ama. Para sa kapakanan ng aking ama, ako ay hiting mo tulad ng ito punta at hit ako pabalik. Guyu, sa kung anong mga dahilan makuha mo ang iyong mga magulang. Lahat ng pag-ibig at pag-ibig. Ang aksidente sa kotse ay hindi kinuha ang iyong buhay. Ngunit ito ay iwan ka paralyzed mula sa baywang pababa. Naisip ko maaari kong kitang maghiwalay sa pagpapakamatay. Ngunit hindi ko inaasahan. Ang buong pamilya ay umikot sa paligid mo. At pakiramdam ko kahit na mas hindi nakikita. Channel. Pagod ako. Younger, gagawin ko ang pinakamahusay. magkaroon ka ng mabuti sa Xiaoyu para sa akin. Ano lang ang nangyari? Pasek ako. Pumunta tayo. Tumigil sa kanan. Tulungan mo ako alisin ang aking mga damit. You. Kung hindi, Sa mas maaga ka malaya. Hindi ko malaman ito. Pasensya ako. kung hindi ka tumutukoy ako, Mangyaring ang trabaho na ito ay talagang nangangahulugan sa akin. Pagkatapos ay magpapatuloy ako. Talagang malaking. maganda ba ito? Oh, Alisin ang kwintas. bakit hindi ko malaman ito?
Ah, Umaka. oh, oh, oh. Okay ba ang iyong kamay? Hayaan mo akong maghanap sa iyo. Okay, walang nangyari. Alam mo pa ito. Bukod, bumalik noong ginamit ko upang makatulong ang aking ama na may kakaibang trabaho. May kaugnayan sa ilang hiccups, kaya alam ko ang isang bagay o dalawa. Naisip ko hindi mo kahit na mapangalagaan ang iyong sarili, maliban sa pagtingin sa iba. Ikaw. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako para sa walang sariling kabaitan ni Ger. Sa hinaharap, tiyak na makikita kita. Mag-alaga ito. Pumunta ka. Oh. Ger batang. Ershaw. Buhay pa rin ako. Takot mo ako sa kamatayan. Message ako mangyaring. Diablo ba siya? Talagang ginawa niya ako gumawa ng isang bagay tulad nito. Dapat kong maling narinig, tama? Nakalimutan mo ba kung ano ang sinabi ng aking kapatid na babae? Ikaw ay tutuparin sa akin ng walang kondisyon. O aking Diyos, ano ang dapat kong gawin? May isang tao, mangyaring iligtas mo ako. Naisip ko na. Upang maiwasan ang atrophy ng kalamnan, mahalaga ang regular na message. Ito ba? Ako, maaari kong matuto mula sa mga video. Iyon sa. Maghiga muna. Hindi ba ito masakit sa lahat? Alam kong mabuti. Gusto kong tanungin sa iyo kung message ko tulad nito. Magiging kamalayan ka ba? Subukan mo. Nakuha ito. Young Master Gu, tatawagin ko muna ang tawag na ito. Tatay, Oh, magandang babae ko. Nakakuha ka ba ng pera ang lahat? paano mo nakuha ang telepono ng aking ama? Saan ang aking ama? Huwag mag-alala, kamay ang pera at kumilos. Ang iyong ama ay perpektong mabuti. Nagsimula pa lang ang aking bagong trabaho at wala pa ring pera. Hindi ba sa isang buwan mamaya? Isang buwan. Sa tingin mo ba ang lugar na ito ay isang daycare center? Kalahating busan. Isang linggo bigay sa iyo, isang linggo upang unang magbayad ng overdue interest. Masyadong marami. Maaari mo bang bigyan ako ng kaunting oras? Maaari mo lamang tanungin ang iyong maliit na master para dito. Mas mahusay kang ilagay sa higit pang pagsisikap o mas mabilis mo ang iyong sarili, mas maraming master, mas masaya ka, mas maraming pera ang ibibigay mo sa akin sa gayon, ay nagbebenta lamang sa isang maliit na mas kasiglahan. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin sa lupa? Miss Gu, Kung mayroon kang masasabi, lumabas ka lang ito. Hindi ko gusto matalo sa paligid ng Bosch. gusto kong tanungin tungkol sa sweldo. Mayroon ka bang mga katanungan tungkol sa sweldo? Nararamdaman ko na ang pag-aalaga sa aking mas batang kapatid na lalaki ay naging masyadong labis. Nais kong ito ay mas mababa. Walan. Kahit ang Young Master Air ay isang bahagyang sabihin.
Ngunit hindi siya masamang tao. Dahil nagkaroon ng aksidente si Xiaoyu, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang isang tao ay bumubuli sa kanya. Kaya, mayroon kang iba pang mga katanungan? Gusto kong tanungin kung ang sweldo na ito ay maaaring mabayaran ng maaga. Sa tingin mo ba ang pamilya Gu ay magkakaroon ng iyong sahod? O hindi noo, kung ano ang ibig kong sabihin ay. Sa katunayan, ang aming pamilya ay medyo maikli sa pera. Sa tingin mo posible ito? Kung maaari kang manatili ay hanggang sa guyo. Naintindihan ko ang kahirapan, ngunit ang mga patakaran ay patakaran. Paumanhin na mag-abala sa iyo. May klika ba sa pera? Alam mo, ang aking mga magulang at ang aking nakatatandang kapatid din. Naging napakamalasakit patungo sa guyo mula noong siya ay sa isang aksidente sa kotse. Ako lamang ay naayos sa pagpapakamatay. Kaya ang aking pamilya ay palaging labis na proteksyon sa akin. Ngunit sa tingin ko kung pinapanatili niya ito, magtatapos siya ng depressed. Ibig sabihin, nais mong kunin ko siya para maglakad. Nakasalalay ito sa kung siya ay handa na lumabas ng higit pa. Ang kanyang kalooban ay magpapabuti. Ang pera, syempre, ay madaling talakayin. Para sa pamilya Gu, ang kabuuan na ito ay walang problema sa lahat. Ngunit hangarin ni Miss Gu. Siya ay may kanyang mga alalahanin at sa tuktok nito may huling pagkakataon. Hindi ba siya nagpakamatay sa huling pagkakataon? Sa katunayan, ang kalusugan ng aking kapatid na lalaki ay napabuti na. Ito lamang na sila ay gumagawa ng isang malaking pakikitungo mula sa wala. Ano sa tingin mo kung paano ang aking kapatid na lalaki ngayon? Mukhaan ba siya tulad ng isang tao na may isang bagay sa kanyang isip? Pagkatapos isipin ko ito muli. Natutulog ba si Auntie? Nagdala lamang siya ng pagkain ngayon. Hindi ito masyadong huli ba? Ito ay mahusay noong nakagabi. Ano ang mali? Ikaw ba ay hindi mabuti? Halika, Gershaw to ay mula sa klase sa tabing pintuan. Kahit ang mga kindergarteners ay maaaring feed ang kanilang sarili ngayon. Halika, kagat. Nave, Mabilis at kumuha ng kagat. Pasensya ako, paumanhin. O ka ba ang iyong mga binti? Masakit ba ito? Paumanhin, nakalimutan ko. Nakalimutan ko ito, wala na akong pakiramdam. Dapat makakuha ako ng burn ointment. huwag pumunta. Gusto mo bang mapaalis? Kung hindi mo nararamdaman ito, pumunta lamang sa banyo at dalhin ang ilang tubig sa ibabaw. Nalalaman mo na ito. O ka pa rin ba ang iyong mga binti? Okay ito. Tulad niyo, ikaw lamang ay nasa bahay para sa isang araw o 2 araw at nakuha ang iyong sarili ng sakit. Sa katunayan, madalas ako nasugatan sa aking araw-araw na buhay. Kaya sinasabi mo lamang ito kapag nakakakuha ito sa akin na ang mga bagay ay naging abnormal. Mabuti, gagawin ko ito mismo. Anan, ano ang sinabi ko sa'yo? Isang anan. Ang aking mas batang kapatid na lalaki, Gunan. Siya. Binalaan ako ni Miss Gu ng paulit-ulit na huwag pahintulutan siya lumabas. Marahil hindi ko dapat sabihin sa kanya pagkatapos ng lahat. Anong lihim mayroon siya sa Anan? Ano ang hindi mo ipaalam sa akin? Bueno, siya ay hindi talaga sinabi niya tungkol sa anumang bagay. Sinabi lamang niya sa akin na nais niyang makakuha ng pakiramdam kung paano mo ginagawa. Sa katunayan, sa tingin ko ang iyong mas batang kapatid na lalaki ay nagmamalasakit sa iyo medyo. Hiniling niya sa akin na bumubulong mas maraming oras sa iyo at hindi ako nagsisinungaling alinman. Sinabi niya sa akin na kunin ang iyong master air para sa higit pang paglalakad. Ito din ay labas na pag-aalala para sa kanya, hindi ba? Talagan. Nagtatanong ako muli sa'yo, totoo ba ito? Kung hindi mo sasabihin sa akin, magtatanong ako sa kanya. Huwag kang mahirap magsinungaling sa akin. Mayroon akong maraming paraan upang parusahan ka. Ako, tanggapin ko ito.
Sinabi niya na hanggat siya ay kinukuha mo para sa isang paglakad, siya ay maaaring manalo sa iyo. Bakit? Dapat siyang isipin ko talaga kakilakilabot. Lahat ng mabuting kalooban ko ay mabilis na binuo ay pinuno. Bakit mo sinusubukan ako? Dahil kailangan ko ng pera, hanggat mayroon ako, gagawin ko ang anumang bagay. Ang aking pamilya ay nangangailangan ng pera. Dati akong hiniram ng pera mula sa Miss Gu. Siya tumanggi at pagkatapos ng Young Master sa natuklasan. Sinabi lamang niya sa akin na hanggat kinukuha ko pa para sa isang lakad. Nagbigay lamang siya sa akin ng pera. Gusto mo akong kunin? Hindi, sinabi ni Miss Gu na pinapayagan mo lamang ang paglipat dito. Ngayon na dumating ako sa pamilya Gu, kailangan pa rin kong sundin ang mga patakaran nito. Sabihin sa El. Kailangan mong sundin ang mga patakaran ng pamilya Gu. Pakikinig pa rin sa akin. You. Batang. Tawagan ang aking pangalan. Hindi ba sila nagsasabi na gagawin mo para sa pera? You. Kalimutan ito ano ang punto. Gumagawa lang ako ng trabaho para sa pera, hindi kailangang pumunta pa. Hindi ko nais man ang kalooban ng iba. Paano ito sa loob ng isang linggo hanggat maaari kong kaluguran? Ibigay lamang sa akin ang pera, paano? Magandang. Ngunit kailangan mo akong tumawa. Ano ang nagsasalita ko? Ang aking relasyon sa kanya ay ganap na bumagsak. Gusto kong gawin ang 1,000 taong gulang na bloke ng yelo na ito. Bakit hindi basta pumunta para sa isang pangit na hitsura? Tulad ng gawin ang ilang clone makeup o isang bagay. Chenlo. Young Master San. Hindi kailangang maging napakagalat. Ano ang mali? Nagsalita ka ba sa kanya? Hindi pa. Ang iyong labig. Malaking kapatid na lalaki ay hit sa iyo. Hindi, ito lamang ang aking tuhod na aksidente bump sa isang bagay. Huwag mag-alala tungkol sa formalidad, aming pamilya Gu ay pa rin napakamakatuwiran. Alam ng bawat isa ang ugali ng aking kapatid na lalaki. Kung talaga siya ay naging bully sa iyo, kailangan mong sabihin sa akin. Iyon, ito. Gagawa ko ito mismo. Maaari kong kontrolin ang presyon. Babalik ko ito sa iyo pagkatapos ko hugasan ito. Kahit ang aking kapatid na lalaki, na disabled, ay pa rin maaaring napansin ng iba. Saan siya ba isang taong aso? Ano ang ginagawa mo? Napakalapit na walang dahilan. Walang iisang disenteng tao sa buong pamilya. Tumigil sa kanan. Ano ang mali? Natapos lang namin ang kasunduan mas maaga. Ang iyong saloobin ngayon, Kaya, Young Master Ger, mayroon kang anumang mga salita sa paghihiwalay? paano mo nakuha ang handkerchief ni Anan? Naging malapit ka sa Anan. Ger, hindi ka naging paninibugho ba? Ano? Ako ay basta kidding mo, siya lamang ay dumating sa akin ng 2 beses sa kabuuan. Oh, hindi 3 beses. Isipin lamang, wala siyang iba kundi si Ego ng Gu Group. Ako lamang ay isang nani kung paano ito. Kung ang aking binti ay hindi nasugat, maaari ko rin makatulong ang aking ama sa pamahalaan ng kumpanya. Sa halip na nakalock dito, Bakit ba ako muli sa daliri ng Young Master? Oh. Tap the handkerchief ay medyo mahalaga. Paano kung kapag dumating ang oras, hindi pa rin ako mababawi? Hindi ko talaga kayang sakop ang pagkawala. Pumunta, layawan ang godagit. kailangan kong sabihin, ikaw ay may kakaibang gift sa isang tiyak na lugar. O, ano ang sinabi mo? Ang aking knack para sa pising ng mga tao ay pangalawa sa wala. Sinabi ko sa iyo na huwag hilahin ang mga nakakakit na stunts. You.
Huwag gumawa ito. Sabihin sa aking kapatid na babae na huwag mag-post ng mga litrato sa hinaharap. Oh, okay. Young Master San, Ang aking kapatid na lalaki, siya ay sa mga nakaraang araw. o sa paraan, Young Master San. Hugasan ko ang iyong handkerchief, dito ito. Ibibigay ko ito sa iyo maaring dumating sa magandang araw. Ito ang inihugas ko kung sa tingin mo ay marumi ito. Pagkatapos itapon lang ito. Nagrusa ka lamang out bagay ng isang bagay na nangyari? May bagong larawan sa silid ng Young Master. Ako ang gumawa nito. Ginawa ko ang malaking kapatid na lalaki na gali. O mahal na. Iniisip ko ang paggamit ng mga lawan na ito upang hikayatin siya upang pumili ng kanyang sarili pabalik. Ang pananatili sa bahay buong araw. Natural lamang na ang mga tao sa labas ay magkakaroon ng isang bagay na sasabihin. Pagkatapos ng lahat, siya ay ang batang master ng pamilya Gu. Kung ano ang nasa stake ay reputasyon ng Guplan. Bakit ang maliit na kapatid na ito ay napuno ng kanyang sarili? Kung nararamdaman mo, subukang lumabas para sa isang lakad mas madalas. Hindi ko sasabihin ang aking mas lumang kapatid na babae. Salamat, Young Master San, para sa iyong alalahanin. Nagkasakit ba ako sa kanya o isang bagay? Praktikal siya dragging ako sa isang pit ng problema. Inaasahan ko talaga maaari siyang magkaroon ng ganitong uri ng ngiti. Ang ideya ng Young Master San ay medyo magandang kung bakit hindi natin sinubukan ito. Ano ang ginagawa mo? Naisip ko tungkol sa mga salita ng Young Master San kahapon kahit hindi ko maaari kitang dalhin para sa isang lakad. Pagkatapos ipinta ko ang buong tagsibol para sa iyo. Maaari ka pa ring gumuhit. Ang pangarap ko sa batas. Ngunit nakuha ko sa pinakamataas na akademya ng bansa. Kaya, totoo ba ang iyong mga pangarap? Ito ay halos nakamit, hindi ba? Gayunpaman, naniniwala ako na isang araw ito ay tiyak na magiging totoo. Sa lalo madaling makuha ko ang aking paycheck, magagawa kong mabayad sa utang ng aking ama. Tiyak na babayaran ito mamaya. Maaari kong muling magbalik ang pagsusulit sa pasukan para sa paaralan ng sining at magturo sa iyo kung paano gumuhit. Gumising ka. Kaya masasabi mo ba ang tagumpay ko noon? Ito ay dahil sa pangako na yon. Gumawa lamang ito. Sa pagitan nami, may mga ugnayan ng interes na hindi maaaring maala, ikaw ang batang master. At ako. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang ordinaryong tao na sumusubok na makakuha. Kaya paano kung ako ang batang master? Maaari lamang akong matrap sa lugar na ito. Hindi pumunta kahit saan. Ako din may aking sariling pagmamalaki. Ngunit ang langit ay hindi nagbibigay ng mga tao ng kanilang mga gusto. Ano ang ginawa ko sa lupa? Sister, ang aking binti, anong mali sa aking binti? Hindi ko nararamdaman ito. Ano ang mali nito? Mabuti, wala ito. Hindi ka pa nakabago pa sa isang sandali. Ito ay handa sa sandali. Ang iyong master ay isang mataas na antas para Sa kasalukuyan, siya ay walang motor o sensory function sa ibaba ng league. Hindi ako maaaring lumipat sa lahat at kailangan kong binigit sa araw-araw na pagsasanay sa rehabilitasyon. Noon lamang posible na ibalik ang function sa itaas na katawan. Gayunpaman, binti ng Master sa hinahara. Maaaring hindi na sila magagawa ng walang wheelchair. Bakit? Channel. Gusto kong lumabas. Mabutin. Handa ka ba?
Tumigil doon. Mabilis at isinara ang gate. Nakaupo na mahigpit. Yung Master San, may mali. Channel tumakbo sa yung Master. Huwag mong sabihin pa sa mom at tatay. Hahawakan ko ito. Yung Master San. Tiwala sa iyo. Dapat kang uhaw. Pumunta ako ng tubig. Channel. Guyu. Okay ka ba? Nawala ka ba ng isip? Kung ikaw ay disabled, manatili lamang sa bahay bakit lumabas at pinukaw ang problema? Ano ang ibig mong sabihin? Ito ay, gumawa kami ng ilang pagkakamali, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Ngunit kung ikaw ay gumagamit sa mga personal na atake, paging maingat lamang aaring maghatag ako sa iyo. Ngayon ikaw ay may nerve upang makipag-usap pabalik. Kinuha ko lang bago ang kotse na ito. Maaari mo bang bayaran ang higit sa 1 milyong? Anong uri ng junk car ito? Higit sa 1 milyong yuan? Sinusubukan mo lang na alitan ako dito. Kapag hindi ko alam kung ano ang konsep, tama? Magaling ako sa pagiging iyong buong responsibilidad kung tayo ay mag-alaga. Kahit kung gagawin namin sa iyo ang buong kompensasyon, ito ay patas lamang. Talagang inisip mo sa akin ang aming mga tao sa kalye ay magturo sa iyo ng isang aralin. Hey, alam mo ba ang batas? Kung panatilihin mo ito, huwag kang mawasan kung ano. Sir, ako ang mas batang kapatid na lalaki ng pasyente. Mangyaring patawarin ang anumang pagkakasala. Paano ito? Maaari mong punan ang check na ito gayunpaman gusto mo. Isinasaalang-alang ito ay isang humingi ng tawad. Anong malaking pagsasalita? Mula sa Group, ay isang mangmang na hindi makilala ang tunay na kadakilaan. Hindi ko alam kung ito ang pinakamatandang batang master ng pamilya Gu. Panatilihin mo ang check. Hindi ako matapang. Tiyak na nasaktan ka sa maraming paan. Ako ay umalis ngayon. Bro, pahintulutan mo ako pabalik. Maaari bang natuklasan ako? Walang paraan maahil lamang ang aking imahinasyon na tumatakbo ligaw. Xiao Yu, okay ka ba? Mabuti si ina. Bumalik ako mangyaring. Babae. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag dalhin siya? Ano lamang ang nangyari? Pasek ako. Sa tingin mo ang pagsasabing pamanhin ay ang lahat ng ito ay tumatanggap. Halos nagkaroon tayo ng aksidente sa kotse ngayon. Sister, huwag kang galit. Kapatid, hindi ba ito maganda? Chenle, talagang pinabayaan mo ako pababa. Sino sinabi sa iyo na dalhi siya ng walang pahintulot? Ina, hindi mo maaaring masisisi ang kanyang ganap ito. Ang iyong kapatid na lalaki na dinala ito sa kanyang sarili. Kahit ano, si Jen pa rin ang dumating sa ito. Ang personal na might ng aking kapatid na lalaki ay walang higit pa kaysa sa 1,000. Kung si Jen ay hindi sumusunod, ito ay dahil natakot siya sa kanyang mas lumang kapatid na lalaki. Upang magulo ng sarili na isip. Bakit mo pa rin siding sa mga tagalabas, ha? Mabilis at apoy sa kanya. Pahihina ako. Sa oras na ito, hindi ko naisip ang mga bagay sa pamamagitan. Ito ay aking kasalanan para sa pagpapahintulot kay Ger sa napakaraming panganib. Aamin ko ito. Pasek ako.
Mabilis na hiwalay ang dalawa sa kanila. Hayaan ang mga tagalabas na makita kung ano ang hitsura nito. Channel. Mabuting mabuhay. Channel. Guyu, bantayan ang iyong imahiina. Kung hindi man, Dalhin ko muna ang dalawa sa kanila. Natatakot ako na maaaring mawala si Chow sa kontrol ng kanyang mga emosyon. Pagkatapos, ito ay masama kung may mangyari. sa palagay ko yon ang tanging paraan. Ang batang babae na ito ay hindi ordinaryong. Natagpuan ko ang isang pagkakataon upang tanggalin siya. Channel, pabalik mo muna si Xiaoyu. Ano ang nangyayari? Gunan mukhang. Malasakit ko ang masama ng kapatid na ito. Ngunit palaging nararamdaman ko na mayroong isang bagay sa pagitan ng dalawa sa amin. Tila may kakaibang kapaligiran. Ina, talagang maling sinisi mo si Chen. Mas maaga, nakita ko na ang Guyu ay nakakaalis kay Chen. Siya sinil patungo sa kotse. Ano? Si Guyu ay tiyak na nagpapanggap lamang bago. Kaya iwan mo ang iyong bantay pababa. Maari siya pagkatapos ay humiwalay si Chen. Dalhin siya. Si Chen ay inosente. Bueno, kung iyon ang kaso. Hindi ko dapat bahagi si Channel. Sa tingin ko ay maaring manatili si Chen. Huwag na pagkakasugo ng aking matandang lalaki, matihing ang stapler. Maaari naming gamitin lamang ang Chen. Hayaan ang kanyang panoorin Guyu maingat. Tama. Pagkatapos ang bagay ng paghihiwalay sa Chen. Iwan ko ito sa iyo. Huwag mag-alala, ina. Dalhin ito ko lamang makakuha ng pakiramdam ng mga bagay. Ano ang eksaktong nangyari sa oras na iyon? Hindi ko alam pagkatapos siya bumalik. Nakalock lamang ang aking sarili sa kwarto. Huwag sabihin. Tila hindi pa rin alam ni Guyu kung sino ang tulak sa kanya pabalik noon. Maaari kong ipaalam sa iyo na manatili. Serily, maaari mong kumuha sa akin ngayon. Hanggat dapat ka sabihin sa akin ang katotohanan. Hindi ko talaga alam. Nagpadala ba siya sa iyo upang bumili ng tubig? Hindi, ito ay ako dala ko ito sa aking sarili. Hindi, siya ay humantong sa iyo doon. Paano? Dahil ang aking kapatid na lalaki ay naging disabled at hindi na maaaring tumayo sa kanyang mga binti. Nagdusa ako ng matinding psikolohikal na suntok at madalas naisip ko ang pagpapakamatay. Wala kaming pagpipilian ngunit upang mapanatili siya sa bahay. Young Master Gu, maaari mo bang panatilihin ang iyong mga kamay sa iyong sarili? Pahihina ako, ang aking kapatid na lalaki ay nagsasamantala sa iyo. Siya lamang ipinadala sa iyo upang bumili ng tubig habang siya ay tumakbo sa kotse mismo. Hindi siya ay itulak. Sa pamamagitan ng kanyo, sa panahong iyon, dalawa lamang ninyo, walang mga security camera doon. Kung tulad ka nito, hindi ko talaga makaligtas sa iyo. Siya ay ang isa na lumabas sa kanyang sarili. Nakita ko lamang ang pinto bukas. Hindi namin sigurado kung sino ang binuksan nito. Lumabas lang kami. Hindi ka sa pamamagitan ng kanyang panik kapag ang aksidente ng kotse ay nangyari. Makakakuha ako ng tubig. Maghintay hanggang makita ko ang girl mamaya. Siya ay nasa kalsada na. Tatay, nagpunta ako upang tanungin si Chenle. Tila malamang ito. Ito ay ang aking kapatid na lalaki na, sa ilalim ng impluensya ng Chenle, sinubukang kumuha ng kanyang sariling buhay. Sa panahong ito, ikaw ay ganap na nangangasiwa ng kumpanya. Ok. Gunan. Siya pa rin ay tumanggi upang makipag-usap sa akin. Maging maingat na huwag mahuli ang malamig. Ang amoy. Gerbatang. Iyon ay ang amoy sa oras. Channel. Walang tulad na amoy sa harap ng channel. Ito ay dapat nakakatsa doon pagkatapos. Saan ka ngayon? Ang batang Master San ay dumating upang magtanong sa akin. Ano ang sinabi niya sa'yo? Sabi niya, sinasamantala mo ako. Pagpapakama ka.
Siya. Bakit siya? Kapatid. Kapatid. Kailangan mo akong magsaya sa kompetisyon na ito. Mabutin. Guyu. Huwag takot. Guyu. Huwag takot. Talagang hindi ko ito. Gusto kong mawala. Lumabas. Gusto kong mag-iisa at tahimik. Papayagan ko kayo lumabas. Sinusubukan mo ako sa aking kamatayan, hindi ba? Ah, Guyu, ano ang mali, Guyu? Kalmado. Ikaw ay dahil sa gunan. huwag mong banggitin siya. Ano sa lupa ang nangyari sa pagitan ninyo dalawa? Pumunta ako ng iyong gamot. Ito ay isang medyo masakit. Ito lang ito. Guyu. Bago, palaging gunan ang dumating upang makita ako. Hindi ko talaga alam kung ano ang nangyari sa pagitan ninyo dalawa. Ngunit kung ito ay nakakagambala sa iyo, hindi ako pupunta noon. Okay ba iyon? Mangyaring huwag muling saktan ang iyong sarili. Palaging mag-aalaga ako sa iyo mula ngayon. Sa araw na yon, kapag ang kotse ay dumating, malinaw na nakita ko ito, instinctively nais kong tumakbo. Ang aking binga. Hindi ito makalipat. Dahil naging disabled. Ang aking ama ay humahawak ng mga gawain ng kumpanya, parehong malaki at maliit. Lahat ay namamahala sa pamamagitan ng gunan. Nakalock ako ng ina sa aking kwarto, natatakot ako lumabas. Ang aking kapatid na babae ay nakakita ng isang tao. Nagmamasid sa akin sa paligid ng oras. Pasek ako. Hindi ko kailanman kinamumuhian siya, alam mo. Siya ay nagsasalita tungkol sa gunan. Bakit siya? Ano talaga ang ibig sabihin ni Guyu? Bakit ka nagsasalita sa buong lugar? Bakit? Kung hindi ito para sa aking kapansanan, marahil hindi ako magkaroon ng pagkakataon na ito. Nakikita sa iyo, nararamdaman ko tulad. Nahulog ako para sa iyo. Paano ang lalaking ito ay patuloy na lumilipat sa lahat ng lugar? Hindi mo ako makita. Yang Master San dapat kong magbigay ng almusal sa Yang Master. Kung hindi ako pumunta doon sa lalong madaling panahon, siya ay magtatapon ng isang tangrum. Sinabi ba ng aking mas lumang kapatid na lalaki sa iyo? Bueno, walang siya nagpunta sa kama medyo maaga noong nakaraang gabi. Talagan. Maaari akong umalis ngayon? Ang aking kapatid na lalaki ay hindi maaaring sabihin sa iyo. Dapat mong tandaan.
Ang mga kondisyon na ipinangako mo sa aka. Anong kondisyon? Sinabi ko sa iyo na manatili, kaya dapat kang makinig sa akin na maingat. Young Master San, aking mananatili o pupunta. Ito ay napasya sa pamamagitan ng Young Master Air. Kung ako ay sa panig sa iyo. Kung ang Young Master Air ay malaman tungkol dito pagkatapos. Pagkatapos ay talagang nasa ako para dito. Sinabi pa ng aking kapatid na lalaki sa iyo, bakit ka nag-ingat sa akin? Kung wala kang ginawa upang mahiya, bakit dapat kang matakot sa Diablo sa iyong pinto? Pumunta mabilis. Pumunta, ikaw. Sinabi ko sa iyo ngayon kailangan nating muli ito mula sa scratch. Kapatid, Paano ka? kamakailan, ako ay abala sa pagpapatakbo ng kumpanya at wala akong maaming oras upang makilala. Bro, okay ka ba kahapon? Si Chen ay isa sa aking mga tao. Huwag na kaugnay sa kanya. Hindi mo talaga gusto siya, ba? Kapatid, sa tingin ko siya ay talagang isang magandang aplikasyon. Siya ay lamang sa kanyang maagang 20, at siya ay medyo magandang din. Hindi ka ng bata pa, alinman sa Linway. Huwag mong banggitin siya sa akin. Huwag nating dalhin ito kahit na gusto kong ipaalala sa iyo. Huwag lang kayong masyadong nakakapit. Ano ang eksaktong sinusubukan mo na sabihin? Ilan sa mga nakarating sa recruit ang anumang mabuti. Bukod dito, lahat sila ay tinanggap sa mataas na sweldo ng aking mas lumang kapatid na babae. Hindi ito dahil sa kung sino ka. Ito ay lahat para sa kapakanan ng kayamanan ng pamilya ko. Mga kababaihan tulad na iyong kapag ito ay dumating sa pera, sila ay titigil sa wala. Lumabas. Gusto mo bang malaman kung bakit nanatili si Chen? Siya ay ang isa na lumabas sa kanyang sarili. Nakita ko lamang ang pinto bukas, hindi ako sigurado kung sino binuksan ito. Lumabas lang kami. Dahil siya ibebenta sa iyo para sa pera. Gawing isipin ang iyong mga magulang na ito ay lahat ng iyong kasalanan. Shared responsibilidad. Dahil sa akin, maaari kang manatili lamang dito at patuloy na pahintulutan siyang mag-alaga sa iyo. Kapag nangyari ang aksidente ng kotse, hindi ako sa pamamagitan ng kanyang panig. Makakakuha ako ng tubig. Maghintay hanggang makita ko ang girl mamaya. Siya ay nasa kalsada na. Bro, talagang masama ako para sa iyo. Sinabi mo na minsan ay isang perpektong pinong tao. Pagkatapos ay isang aksidente nangyari ano tungkol sa kanya? Ngayon, ang tanging tao na maaari kong malapit ay pa rin ang ganitong uri na maliit na tao. Upang manatili, squeeze namin ang bawat huling bahagi ng halaga sa iyo. Lumabas. Guyu, ano ang ginagawa mo? Okay ka ba? Okay ito. Sister, paumanhin ako. Lahat ng aking kasalanan. Hindi ako dapat nakakagambala ng aking kapatid kapag siya ay sa isang masamang mood. Nag-aalala din ako tungkol sa channel upang makakuha ng almusal. Walang sinuman ang nag-aalaga sa aking mas lumang kapatid na lalaki. Rolo. Ang iyong maliit na kapatid na lalaki ay lubos na tagagawa ng tsaa. Sa tingin ko ako ay isang berdeng tiya sa aking nakaraang buhay sa ngayon, malinaw siya. Ikaw ay knock sa aking almusal, kaya kailangan kong gumawa ng aking sarili ng isa pang mangkok. Ngunit ang iyong kapatid na babae ay tila medyo sensitibo. Hala, Ito sa wakas nararamdaman ng medyo mas mainit kahapon paano ito bumalik sa kung paano ito bago mabilis. hindi mas masahol ito kaysa dati. Gagat, Gusto kong kumain ng prutas. ano ito? Apple peel dito para sa akin. Ikaw, Hindi mo nakalimutan ang aming kasunduan mula sa isang linggo na ang nakaraan ba? Ay, you. 3 mi. 20 siyam. 28. 27, 26. Labing 8, 7, 16, 15. Deal ito sa isang maliit na bunny para sa akin.
Ano? Hindi ako. Ang Will ay gagan. Kaya patuloy na bata upang mag-carve ka sa isang maliit na bunny. Dapat dito ay pumunta ka. Kumain. Ang lalaki na ito, hindi siya naghihintay para sa akin na magpakain sa kanya, ba? Mabuti, huwag kumain. Pagkatapos kakainin ko ito. Maaari bang ito ay totoo pagkatapos ng lahat? Siya sadyang nakakuha sa akin dito. Ako ay halos fired dahil ikaw ay magpapaputok sa akin kahit paman. Bakit gusto mo pa ring panatilihin ako? Maging maingat. Chenl, nasaan ang iyong kusilyo? Marahil nahulog lamang ito sa sahig isang sandali ang nakaraan. Mas mabuti kang maingat, huwag hayaan ang malaking kapatid na lalaki na mahuli ka sa isa pang piraso ng ebidensya. Ganoon kung paano siya. Gusto kong magpanggap na magkaroon ng isang laruan at dahan-dahang pahirapan ito. Dumating. Guyo, dahil nararamdaman mo ang ganitong paraan tungkol sa pagpapakamatay, obligado kita. Ang kama ay ginawa. Hindi niya inilagay ang kutsilyo. Ginawa ko ito na malinaw bakit hindi mo ihinto ako. Chenle, magtatalo ka rin sa akin. Masaya ba ang pagpapakamatay? Huwag tumingin sa akin tulad nito. Habang patay ako, hindi na ako kailangang magdusa tulad nito. Hayaan lamang ako mamatay. Pumunta sa akin. Guyo, hayaan mo ako, ang iyong touch ay nakakasakit sa akin. Ayaw mo bang mamatay? Gagawin ko ito para sa iyo. Sadya ko pinili ang isang hindi mabuting kutsilyo. Nagtatanong ako sa iyo tungkol sa sinabi ni Gunan. Totoo ba ito? Nag-set up ka ba sa lahat ng bagay? Ayaw kong mag-usap tungkol sa mga bagay na ito. Lahat na sinabi ni Gunan ay totoo. Hindi siya nagsinungaling sa'yo. Gusto kong magpakamatay. Ngunit huling pagkakataon, hindi ko gustong saktan ka.
Naramdaman ko na namamatay ako. Paano ito? Hindi ito maganda. Ako talaga dahil sa kanya. Hindi ko na gustong magpakamatay. Huwag mong gawin ito muli, okay? Bumalik ako sa trabaho ngayon. Ang lahat ng kanyang malambot patungo sa akin lamang 1 kilos. Ang araw na iyon ay ang pinagkasunduan sa deadline. Sa wakas ay sumagot ka sa telepono. Ha? Sinabi ko sa iyo na handa ang pera. Handa ka ba? Huwag subukang hilahin ang anumang trick sa akin. Ang iyong ama ay nasa aking kamay. Hindi mo dapat deduk ang isang sentimo mula sa pera na dapat mong maghanda para sa akin. Pumuto ka? Bakit hindi ka na nagsasalita? Kung matapang kang tumakbo, ako'y magpapalakas ng iyong ama ngayon. Gaano ang gastos nito? Bakit ito isang tao? Ako ang kanyang employer. Gaano siya may utang sa'yo? Employer, ikaw ang batang master ng pamilya Gu. Babayaran ko ito mamaya. Ang aking anak na babae ay hindi utang ng anumang pera. Ako ay nililik sa pagsing ng garantiya. Ang aking anak na babae ay hindi may utang na pera. Pumunta sa impyerno. Humihingi mo ba ng problema? Sinabi ko na may utang siya ito. Kaya may utang siya ito. At gaano karami ang utang mo sa aking kuha ito? Maging mabuti sa kanyang ama. Kung hindi, hindi ka makakakuha ng 1 sentimo. Huwag mong sabihin ang sinuman tungkol dito, kabilang na si Chenle. Huwag mag-alala, alam ko ang mga patakaran. Ipinangako kung hindi ako sasabihin ng isang salita. Paano mo talaga ang telepono ng iba? Ano ang salog dito? Hindi ako dapat itsura. Ito ang pribadong impormasyon ng iba sa alam mo. Hello. Tiyak na makahanap ako ng isang paraan upang mabayaran ka ng madaling maaari. Hindi namin kailangang magmamadali upang bayaran ang pera na iyon. Alam mo. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo sinusubukan na ang ilang karagdagang interes ba? Babayar ko lang ito mamaya. Ikaw ay iba. Sinabi ko sa iyo na kunin ito madali, kaya matiyak. Hindi masyadong interest lamang. Pumont. Ipagsagot ng aking ama ang telepono muna. Kailangan kong tiyakin na siya ay ligtas. Anong matawag ang ginagawa mo? Bakit ka tulad ng isang hustle? Hayaan mong sabihin sa iyo, huwag mong itulak ang iyong suwerte. Walang paraan. Kailangan kong maghanap ng paraan palabas. Kanyang ina. Dapat mo tiyak na balusin ang kaligtasan ng aming anak na babae. Tatay, Lel, paano mo bumalik? Mabilis at umupo. Gujia ba ang pagtrato sa iyo? Ikaw ba ay kumakain ng maayos? Paano mo nawalan ng timbang? tatay, huwag mag-alala. Ang pamilya Gu ay naging mabait sa akin. Sa paraan, ngayon ay hindi man sa katapusan ng linggo. Paano sila pinayagan mo bumalik sa pahinga? Ice knockout aalala ko ay maaaring mangyari sa iyo. Magaling ako. Ang grupong iyon ay hindi na ako naka-lock up. Dad, lahat ba ay okay kahapon? Sinabi ng tao na ang mga thugs na panatilihin ito lihim at hindi sabihin sa sinuman. Sino ito? Ang employer ng iyong. Siya. Lely, hindi ka magkakaroon ng isang uri ng lihim na pakikitungo sa kanya, ba? Tatay, ano ang iniisip mo? Ikaw ako at siya.
Lel, ikaw ay nasa. Paano mo pahintulutan ang iyong sarili tulad nito? Ano ang dapat kong sabihin sa iyong ina? Tatay, talagang labis na iniisip mo ito. Ako lamang sa kanya. Karaniwang relasyon ng employer-employee. Ikaw at siya ay mayroon lamang isang karaniwang relasyon ng employee-employee. Mabuti iyon. Bata ka pa rin, ikaw ay papalabas sa mundo ilang araw. Kung ito ay lumabas, hindi ito magiging mabuti para sa iyong reputasyon. Alam ko. Huwag mag-aalala. Tiyak na hindi ako magiging isang araw na trabahador sa hinaharap. Hindi ko magagawa ito sa natitirang buhay ko, may pangarap pa rin ako. Kaya tila ang iyong employer ay gumagalaw sa iyo medyo mahusay. Ano ang ginawa niya? Hindi lamang ito nakatulong sa amin sa pagtanggal ng aming utang, ngunit umalis din ito sa mga tao. Magaling mo ako. Ito ay lumitaw na siya ang gumawa ng lahat ng ito. Lelel, dapat mo pabalik. Huwag mong hayaan ang pamilya na malaman. Dad, kapag nakataas ako ng pera, bumalik ako. Ito ay lahat ng tatay na humahawak sa iyo. Dad, kami ay pamilya akit nag-uusap tungkol sa pagiging isang pasanin o hindi. Kailangan mong mag-ingat ng mabuti sa iyong sarili. Pagkatapos ay babalik ako muna. Chen, Paumanhin, hindi ako dapat umalis sa aking post ng walang pahintulot. Talagang mayroon akong mga dahilan. ano? Tumakbo ka muli sa iyong sarili. Nagkakaroon ka ng higit pa. Hindi na ako seryoso sa trabaho na ito. Hindi ito may otorisadong resignation. Ano ang nangyayari? Bakit ito ay? Ito ay natagpuan sa silid ni Guyo. Makinig sa aking paliwanag. Ano ang ipinapaliwanag mo? Hindi mo ba alam ang kasalukuyang sitwasyon ni Guyo? Napakapanganib ba ito? Kinakailangan ba nito ang ikot-the-clock supervision? Maaari mo bang kumuha ng responsibilidad kung mayroong mali? Pasensya ako. Siya ay karapatan, ako ay walang ingat. Ngayon, ang pagdadala nito ay isang pagtatangka lamang upang shared responsibilidad. Sa oras na ito, hindi ako magkapatawad sa iyo, ngayon. Lagyan ako sa pagbibideo kagad. Hindi ko ito pinapayagan. Walang mga salita ngayon, Xiaoyu. Ginagawa ko rin ito para sa iyong kaligtasan. Gayon ba? Kung ikaw ay magpapaalis sa kanya. Pagkatapos ay gagawin ko. Guyo, baliw ka. Channel, ano ang ibinigay mo sa kanya? Anong uri ng isip pag-ayos ng gamot ang pinangangasiwaan? Upang isipin na mapanganib ni Guyo ang kanyang buhay upang maprotektahan ka. Babae. Ako ang nagprotekta sa iyo. Ano ang ibig sabihin nito? Diyan na sadyang pinili ang uri ng kutsilyo na walang talim. Hindi ko masaktan ang aking sarili sa lahat. At para sa paglabas, ito ay ginawa din sa aking pahintulot. Alam mo ng husto kung ano ang nasa iyong puso. May mali sa akin. Ngunit Chenle, hindi siya. Kaya pinayagan mo siya na nakalock dito buhay, tulad ko. Si Cheno ay wala ng mali. Hindi mo sa kanya sa pagkakaroon upang pagbanat. Sila ay tungkol sa pagpapakutok ng isang tao. Ang batang may bahay ng pamilya Gu ay nagbuling ang mga lingkod isang beses na salita na lumabas. Hindi ito mukhang mabuti sa lahat. Ngayon, masyadong nasasabik ako. Anan, sa isang mahusay na pagmamadali, ibinigay sa akin ang kutsilyo. Dumating ako nang ngalang unang malaman. Anan, tila hindi na ako makaupo lamang at maghintay para sa sakuna. Siya ay muli. Mukhang sinasadyang target niya ang Guyo. Hindi gaanong nagsasalita si Xiaoyu sa mahabang panahon. Kung si Channel ay walang ganitong uri ng pakiramdam para sa kanya, marahil ang pagkapanatili sa kanya sa paligid upang makatulong upang mapanatili ang Xiaoyu sa linya ay hindi man isang masamang ideya. Chen, maaari kang manatili dito kung gusto mo. Hindi na ako magpapaalis sa iyo sa isang whim. Okay, salamat, Miss Gu. Alamin natin kung gaano katagal maaari mong patuloy na mag-hit ang iyong mga bagay. Tatay, huling quarter ay nakaayos ako ng aming mga kasamahan sa logistics. Ang gastos sa transportasyon ay direktang nabawasan ng 18%. Sa bilis na ito, maaari itong bumagsak ng 5% na puntos bago ang katapusan ng taon. Ang bagong kasamahan na Daxon Logistics ay may rehistradong kabisera na randi lamang 500,000. Ikaw ay talagang matapang na biglang cut off ang nakaraang thread. Hanapin ang kanyang pakikipagtulungan. Ang mga mas maliit na kumpanya ay mas oriented sa serbisyo sa loob ng 3 buwan. Ang rate ng katumpakan ay umabot sa 78%. Nakaraang gabi, ang warehouse ng West District ay hit ng isang torrential down ulan. Sa mabigat na ula, 8 sa iyong mga sasakyan ay nasira at ito ay nasa lahat ng balita. Maaari pa rin silang makamit ng ganitong mataas na rate ng paghahatid. Kahit sa ilalim ng normal na kondisyon ng transportasyon, imposibleng makamit ang mga mataas na pamantaya. Mabilis at alagaan ito. Itay ito. Noong 6 oras 3 minuto, tinanong ko na si Uncle Chen. Nakaayos ako para sa standby fleet ng grupo upang malaman mo. Si isang manager ng departamento ng logistics na dati mong tinanggal.
Nagdidirect pa rin sa site. Ano? Nagtanggal ka ng lumang zahang? Siya ay isang beteanong empleyado sa loob ng maraming taon. Bumalik noon, nagtrabaho siya kasama ko at alam ang mga operasyon ng logistics ng kumpanya na mas mahusay kaysa sa sinuman. Sinasabi mo na pinaputok mo sila, kaya basta mo lang sila, Dad. Siya ay nasa kanyang 60 taon at retirado. Bukod dito, ang rehiring mga ito ay masyadong gastos din. Gastos. Mahalaga mo lamang ang gastos. Hindi mo isinasaalang-alang. Anong mga resulta ang bumangon mula sa blindly cutting costs? Naintindihan ko, Tata. Inilalagay ko sa iyo ang tiyak, dahil ang iyong kapatid na lalaki ay may limitadong mobility. Naging mga bagay sa gulo na ito at mayroon pa ring nerve upang mag-usap, kahit na nahihiya ako para sa iyo. Wag. Ngayon si Xiaoyu ay mas mahusay din mula ngayon sa Half Xiaoyu dalhin sila ni Xiaonan. Ang aking kapatid na lalaki ay hindi maaaring lumabas sa publiko. Maaari kong. Kung ang mga shareholder ng kumpanya ay upang malaman na ang aking kapatid na lalaki ay physical na disable. Natatakot ako na hindi ako magagawa manalo ng tiwala ng bawat isa. At busa, ang aking kapatid na lalaki ay may una. Hindi ko na ang negosyo sa loob ng 3 o 4 na taon. Alam mo din na hindi niya mahalaga ang negosyo sa loob ng 3 o 4 na taon. Nakita niya ang problema sa isang tingnan at nalutas ito mismo. Kung hindi ito pa sa iyong kapatid na lalaki na makita ito maaga sa oras na ito. Hindi pa rin alam ng kumpanya kung gaano ito nawala. Gayunpaman, kung ano ang sinabi ni Xiaonan ay may kahulugan. Group. Maraming taon ang pinuno ni Xiaonan. Ngayon, si Xiaoyu ay biglang inilalagay sa singil. Nag-aalala ko ay maaaring hindi ka magamit dito. Ina, ito ay tungkol sa oras na papayagan mo akong makakuha ng ilang ehersisyo. Maaari kong magsimula sa pamamagitan ng pagtatrabaho mula sa bahay at dahan-dahan na baguhin. Dahil ginagawa namin ito, gawin natin ito ng may tiwala. Susunod na linggo, sa pagpupulong ng board, ipahayag ko na ang dalawa sa inyo. Ang bawat tao ay manguna sa isang grupo ng proyekto sa loob ng 6 na buwan ang gawain ay pinakamahusay. Sinong ito ay tatanggap ng rehiyon ng Silangang Sina? Okay. Gawin natin ito sa ganitong paan. Guyu, ipakita sa akin kung ano ang kaya mo. Huwag mo akong pababa. Naintindihan, Amay. Pumunta tayo. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay hinihintay ko ito. Sinasabi nila na ang mga tao na nagtatrabaho ay pinakaakit. Ang pagsasalita na iyon ngayon ay napaka-cool. Ano ang tumatawa mo? Tugaw sa kung paano kagwang. O, wala kang ideya kung ano ang mukha ni Gunan ngayon. Blushing pula, galit sa galit. Kilala mo ako at siya. Kahit hindi ako sigurado kung ano ang nangyari sa pagitan ninyo dalawa. Ngunit nakita ko siya paulit-ulit na sinusubukan upang makakuha sa ilalim ng iyong balat pahinga sigurado. Tiyak na nasa iyong panig, Dixon. Atay. Pakiramdam ko pa rin ito ay hindi tama. Ang pinapanood ko ay totoong kasanayan. Kapag ito ay sa mga bentahe, tiyak na ikaw ay nasa lead. Kung mawala ka kahit sa ilalim ng mga pangyayaring ito, ano ang karapatan mo upang kunin ang kumpanya? Nakuha ito, Dad. Matapos dumating si Chen, ngayon ang mukha ni Xiaoyu ay may maraming higit pang mga ngiti. Ito ay salamat sa Xiaonan. Sa panahong iyon, kinuha ko ang iyong payo at hindi siya pinaputok. Hindi ko inaasahan na ako lamang ang pag-angat ng isang bato, lamang upang bumagsak ito sa aking sariling paa. Ina, sa tingin ko oras na upang magsimulang mag-isip tungkol sa pag-asawa. Ang iyong kapatid na lalaki ay nakabawi lamang kung bakit nagsisimula ka na sa pag-isip tungkol dito. Ibig kong sabihin, ang aking negosyo. Ikaw at Lin Wei. Naniniwala akong maunawaan ng aking mas matandang kapatid na lalaki. Pagkatapos ng lahat, siya ay dating betrothed sa Lin Wei. Ngayon, Ina, medyo lumaki na ako, at dahil sa aksidente na ito. Ito ay sanhi ng hindi may babalik na pagkawala sa kumpanya. Ito lamang ay nangyayari na maaari nating gamitin ang partido ng engagement na ito upang lumipat ang pansin. Iwi ay namadaan ng babae na pamilya. Siya ay isang magandang laban para sa amin at nagmula sa isang reputasyon na pamilya. Maaari natin itong gamitin bilang isang publicity stunt upang akitin ang investment. Ito ay isang sitwasyon na nanalo. Gawin natin ito sa ganitong paan. Sa oras na ito, nais kong ang aking mas lumang kapatid na lalaki na mag-alaga sa kanyang kasal. hindi ito gagawin. Ina, gusto kong makakuha ng pagpapala ng aking kapatid. Kung hindi ako makakuha ng aking mas lumang kapatid na lalaki upang mawalan ng ganap, iyon ang dahil sa sinisi ko ang aking sarili. Dahil ninakaw ko ang kasintahan ng aking kapatid. Kung ang aking kapatid na lalaki ay hindi mas lumang ng mga ito. Kung gayon, paano ang mga tao sa labas ay magbibigay sa amin sa pamilya ko? Ina, huwag mag-alala, ang aking kapatid na lalaki ay makatuwiran. Tiyak na maunawaan mo. Ang pagiging magagawa upang kumuha ng mga responsibilidad at iwanan na pumunta kung kinakailangan ay ang marka ng isang dedikadong tao ng pamilya. Maaari din itong makita bilang isang kaunti na matigas para sa kanya. Ang bagay na ito ay dapat na hawakan ng maayos. Huwag mag-alala,
Tiyak na maghahanda ako ng aking nakatatandang kapatid na lalaki. Huwag ka pa umalis. Tulungan mo ako. Hindi ako. Kung hindi mo alam kung paano, malaman lamang ituturuan kita. Kapag talagang pumunta ako doon, kailangan mo pa rin na manatili sa aking panig at matuto pa. Maaari kang talaga lumabas? Hindi mo ba sinabi na maaari kong lumabas? Maaari kong bigyan ito ng isang subukan. Gumawa ng pagbabago. Dapat, mula ngayon ay palagi ako sa iyong panig. Direkta. Pagkalat ito ng pantay. Wag. Huwag mag-aalala, hindi ito makakasakit sa sinuman. Wag kang patuloy na nakatingin sa akin. Okay, hindi ako titingnan. Gerbatang. Mula ngayon, tawagan mo ako sa aking pangalan sa pribado. Gusto kong tanungin sa iyo, bakit biglang nagpasya ka na magbago? Dahil sa isang tao. Ako sa sarili. Kung hindi ako gumawa ng pagbabago sa lalong madaling, walang paraan upang maprotektahan ang taong pinakamahalaga. Nagtanong siya kung sino ang pinakamahalagang tao. Huwag mag-aalala, ako ay magiging sa iyong panig mula ngayon. Alas, ito ang bahay ng pamilya Gu, ang ginagawa mo ay nag-transpassing. Bago ka, ha? Hindi mo man ako kilala. Sa tingin mo ba ang sinuman sa bahay na ito ay magiging tumigil sa akin? Alas, Guyo, mahabang oras walang nakikita. Guyo, kaya dalawa ninyong kilala ang bawat isa. Hayaan mo akong ipakilala ang aking sarili. Ako, ang fiance ni Guyo. Hayaan mo akong ipakilala ang aking sarili. Ako ang fiance ni Guyo. Emeline, mangyaring pumili ng iyong mga salita ng maingat. Huwag pahintulutan ng sinuman na mahuli sa iyo sa iyong pantalon pababakat ang magiliw ng aking kapatid na lalaki ngayon. Ano ang nangyayari? Ang mga mayaman ay talagang lumabas. Huwag maging napakalayo pagkatapos ng lahat. Isang beses kami. Ang ginintuang pares sa mga mata ng iba. Ito ay isang kaluluwa lamang na ikaw ay mamaya sa isang aksidente sa kotse. Hindi gusto ng aking mga magulang. Mag-asawa lang ako ng isang nawala pagkatapos. Anong uri ng pagsasalita ito? Kung hindi ako nakahiwalay sa iyo. Alam ko na ikaw ay medyo mabalisa din. Matapos ang engagement ay tinawag off. Narinig ko na. Kahit sumigaw ka ng iyong puso para sa akin. Gusto mo ba talaga ang kanyang pabalik noon? Bakit hindi ito tanggihan? Vivi, paano ka nakarating dito? Mahal, minsan mo ba ako?
Paumanhin, ako ay naging swamp sa trabaho, kamakailan, at wala akong oras upang mag-isip. CSA, alam mo talaga kung paano maglagay sa isang kilos. Ito ay mas mahusay kaysa sa ilang mga tao na nakaupo lamang sa bahay. Hindi ko pilit ang aking sarili upang gawin ang anuman. Gusto ko ito sa paraan. Isang ambisyoso tulad ng to. Hindi mo pa ito maaari, Guyu? Nagmamalasakit ka pa rin sa akin. Tulad ng inaasahan, ito ang tamang pagpipilian upang tawagan ang Linway, Guyu. Gusto kong tingnan mo sa iyong sariling mga mata ang babae na mahal mo. Pagmamahal pa sa iyong pabor sa ilalim ko. Nabalisa ko ang dalawa ninyo. Dumating si Vevi. Ita, paano ka pa rin napakabata? Iyak mong alam kung paano mag-usap ayon Guking. Siyempre, kung kalahati lamang ako, bilang mabuti tulad ng iyong ipinanganak sa aking bibig palaging isinara. Sinasabi nila kahit ang isang anak na babae ay ang kanyang inasil, maliit na mainit na Amerikana. Tiya, mula ngayon, magiging tulad ng iyong maliit na mainit na koot. Sinabi na sa iyo si Tsaonan. Sa loob ng ilang araw, plano namin na hawakan ang bangkita ng engagement sa loob ng. Dapat, maaari ninyong magpasya para sa inyong sarili ako ay mananatili sa labas nito. Pumunta tayo. Maghintay ng sandaling. Ikaw, ang lingkod na ito, paano ka maaaring walang asal sa lahat? Nablock mo ang aking paraan mas maaga at kahit nawala ang aking Amerikana. Ngayon ay umalis kawalan ka kahit na humihingi ka ng pahintulot ng iyong master. Wei, wala ka dito sa nakaraang ilang araw. Wala akong pagkakataon upang ipakilala mo pa. Ito ang live-in na babay namin natagpuan para sa Xiaoyu. Chen, Kaya ang mga bagong dating ay hindi kailangan sundin ang mga patakaran. Ha? Ang mga taong hindi alam na mas mahusay ay maaaring isipin ang pamilya Gu ay walang tao. maaari silang tinanggap bilang mga lingkod. Miss Lin, ano ang gusto mo na gawin ko? Gusto kong tuhod ka at humingi ng paumanhin. Alam mo ba kung gaano karami ang mga damit ko? Kahit na ibinebenta ko sa iyo, hindi pa rin ito sapat upang gumawa para dito. Anong panahon ito? Patuloy pa rin sa pag-uhod o hindi? Ikaw ay totoong feudal tungkol dito. Ang iyong mga damit ay marumi, hugas ko ang mga ito para sa iyo. Kailangan ba natin talaga na gumawa ng ganitong fuss? Hugasan ang batang babae sa bansa. Ang mataas na end item na ito ay hindi dapat maghugas. Anong mataas na end item na ito ay naipalabas? Ikaw, Guyu, sa hinaharap ako ay magiging third madam ng pamilya Gu. Ano ang mali sa pagkatakda ng ilang mga patakaran para sa kanya? Siya ay akin. Hindi ito ang iyong lugar upang mag-aral sa kanya. isang lingkod lamang kung gaano kahalili. Nangangahulugan ito na hindi ito pinapayagan. Guyu, dahil sumuko ako sa iyo. Pinili mo muli ang iyong mas batang kapatid na lalaki at kinukuha mo ito sa akin. Dahil iyon ang pakiramdam mo, hindi ko mapigilan ka man. Tulad ng inaasahan, inilagay mo lang ang isang nonchalant act. Mayroon mo pa rin ako sa iyong puso walang pagkataka na hindi ka sumasang-ayon. Mga plano ng aming kasal. Bakit ako nakadarama? Maari mo rin siyang patawarin. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Anong kondisyon? Gusto kong makatulong sa akin sa mga pag-aayos para sa aking pakikipag-ugnayan sa gunan. Walang paraang. Tiya, tingnan sa kanya sa tingnan ko ang kanyang kalusugan ay pinabuti. Gusto kong magbigay sa kanya ng isang pagkakataon upang lumago at nais ko din na gawing masaya ka. Xiaoyu, ang sinabi ni Vivi ay may kahulugan din. Ikaw ay lumabas sa iyong sarili araw, kaya magkaroon ng isang tao sa iyong panig. Hindi ito mabuti. Ito ay nagpapatawa ng mga tao sa amin. Bakit hindi mag-ayos para sa ilang ehersisyo medyo mas maaga? Pagkatapos, hindi lang ako maglalaro sa kamatayan ng lalaki na ito. Kung determinado kang maghukay ng iyong sariling libingan, obligado ako sa iyo, fine. Nangangako ako sa iyo. Tiyak sapat, siya pa rin sa aking panig. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang kanyang personal na tagapag-alaga, mas mataas ka. Ang mga lingkod ay mga lingkod lamang. Ger, gusto mo talaga na pumunta ako. Pumunta na sana'y malaya ngayon. Ikaw ay isang bagay. Guyunin mo lamang maghintay hanggang makabalik ako at bibigyan ko sa iyo ng tamang pagsasalita to. Panatilihin ito. Miss Chen, sa tingin mo, okay na ayos ang mga ito? Mabutin. Alas. Guyo, anak ka ng isang bitch na alam mo man? Gaano karaming trabaho ang nagawa ko ngayon? Paano ka pupunta pagkatapos ng puting buwan ng iyong? Kaya paano kung mayroon kang pera? Ilang eres ng pamilya Lin, ha? Ngunit hindi mo maaari akong tratuhin tulad ng alipin, maaari ba? Hey, ikaw pa rin ay tumatawa, dalawa ka pa rin nakatali sa kabila ng lahat ng problema. Ito ay ako na hindi talaga. Pasek ako.
Humihingi mo ng paumanhin sa akin. Sa katunayan, inaasahan ko na magagawa mo sa akin ang isang pabor. Pagbabago, kabatiran, yung Master Gusan. Ang tulad ng malaking okasyon bilang isang engagement. Bakit hindi pa dumating ang Gershau? Hindi mo ba kailanman isipin tungkol sa Miss Lin? Ngunit fans ni Ger. Ngayon na siya ay nakatuon sa kanyang mas batang kapatid na lalaki. Natural lamang ito na nararamdaman niya imed na salungatan. Iyon ay dahil Miss Lin ay magaganda ang dalawang batang masters ng pamilya Gu. Lahat ay nahulog sa paa ng palda ng Granada. Lahat ay nagbibigay lang. Nagagawa kong magtamasa sa masayang buhay na mayroon ako ngayon. Ito ay kaya nakinuha ang inisyatiba upang bumaba. Nagpapakita ng konsiderasyon para sa aking mga kahirapan. Oh, Miss Lin, masyadong katangian ka. Ikaw ang tanging anak ng Lin Group. Paano ako maaring mabuhay sa isang may kapansanan? Paano ako maaaring makawala ng sariling mas batang kapatid na lalaki? Bro, ang kasal na ito ngayon. Talagang inanyayahan namin ka dito para sa preside. Gusto ko lang na sumali ka sa akin. Saksihan ng kaligayahan ni Linwei at ako. Brother Gu. Ito ay larawan ng Linwei na intimate sa ibang tao. Kapag makarating tayo sa lugar, hanapin ang isang pagkakataon upang ipapalit ito. Kami ni Linwei ay nasa kasal lamang sa negosyo. Hindi ako nararamdaman ng isang bagay sa lahat. O magsimula ang palabas. Kapatid Gu, inaasahan kong maaari mo kaming mabuti. Ito ay kasalanan ko dahil sa hindi pagpapanatili ng kasunduan na ginawa namin mas maaga. Pasensya ko. Gusto kong tanungin sa iyo na huwag isip. Talagang mayroon mo pa rin ako sa iyong puso, hindi ba? Talagang malasakit mo pa rin, tama? Anong kapatan ang kailangan ng isang may kapansanan upang magtaguyod ng kaligayahan? Ang young Master Ger ay talagang may makitid na isip. Miss Lin, bilang tanging anak na babae, kailangan ba ng isang talagang panganib sa isang buhay upang mapanatili ang reputasyon ng isa? Ito ay malinaw na hindi ka naglalagay sa pagsisikap at tumugol bawat araw sa bahay na walang ginagawa. Sinira mo ang iyong sarili hinaharap na piling ko sa iyo. Umano mo ang matanda na ito kahit mapakumbaba ang kanyang sarili, hasunod sa iyo, hinang ang kanyang sarili sa iyo. Kahit ang iyong likod sa akin at tinanggihan mo ang engagement sa harap ng aming mga magulang. Ikaw ay lubos na humihina sa akin ang isang kahihiyan. Tiyak na gagawin ko silang magbabayad ng 10 beses, 100 beses. Bro, mangyaring mga siwa ng pagbubukas ng unang sayaw. Isinasaalang-alang ang pisikal na kapansanan ng aking nakatatandang kapatid. Gumawa lamang ng isang gesture. Okay, Gusan ay napakabata. Paano siya palaging isinasaalang-alang sa aking pakiramdam? Ang isang disabled na tao ay, pagkatapos ng lahat, ay hindi pa rin nakadisable. Anong nakakahawa, Guyo, dating isang mahusay na mananayaw? Ang mga paglipat ng sayaw ay hindi mas mahalaga kaysa sa mga profesional. Bueno, talagang kailangan kong salamat sa pagtulong sa akin. Pagkuha ng salot na ito, Guyo, ano ang ibig mong sabihin? Ito ba dahil hindi mo ako makaroon? Kaya gusto mo na sirain ang aking reputasyon, ba? Tama, bro. Alam kong nararamdaman mo talaga. Ngunit ang pagpapakalat ng mga balita ay nangangailangan ng katibayan. Kung isa pa ka-business mo pang insulto ang aking fans, tinatawag ko ang pulis na arestuhin ka. ebidensya. Magandang. Maaari kang panoorin hanggat gusto mo. Ano ito? Ano ito? O eking Diyos, ito. Hindi ba ito Miss Lin? Huwag na tumingin, huwag nang tumingin, Gunan. Kailangan mong maniwala sa akin. Linwei, ikaw ay napakahiya. Karaniwang kaibigan lamang ako sa kanila. Alam mo yon. Madalas ako naglalakbay sa ibang bansa at madaling magiging medyo inilatag-bali, inakaroon lamang ng ilang mga inumin. Ito ay medyo ambigu sama ko sila. Yun ang lahat. Purong relasyon ng kaibigan. Hayaan mo akong paulit-ulit. Miss Lin at ako ay hindi nakatuon. Ito ay isang kasalamang na naayos ng unilateral ng mga magulang. Ano? Si Miss Lin ay na-claimin sa labas kasama. Ang fiance ni Ger. Hindi ko inaasahan na ito ay isang malawak na libreng ride sa lahat. Hindi ko kailanman gusto ni Miss Lin alinman. Lin, mangyaring huwag maging sobrang tiwala sa talaga akong magulo sa pamamagitan nito. Nagsisinungaling ka dahil hindi mo kinikilala ang pakikipag-ugnay. Bakit basta pinapayagan mo lang akong magsalita? Malinaw na sinusubukan mo na makuha ko ng lahat ng marumi ngayon. Gumawa ng malinaw na linya para sa akin. Ito ay dahil hindi ako nagmamalasakit sa iyo. Impossible ito. Ang sinasabi mo ay hindi totoo. Ang isa na mahalaga ko ay iba. Sino ito? Sino ang dumb bitch na ito? Mangyaring ipakita ang ilang respeto. Guyo, kung hindi ka makagawa ng taong ito ngayon, hindi ako tapos sa iyo. Kaninong batang babae siya? Ganap. Ganito ang isang puro at inosente, mabait at simpleng puso ng tao. Iyon ang tunay na nais ng aking puso. Guyo, nawala ka at tinanggap mo ang ilang mababang babaano. Sinusubukan mo ba akong insulto? Siya ang kasamahan sa sayaw na inibitahan ko. Ang bitch na yon ay isang bitch, hindi ba siya ang iyong personal na maid? Guyo, hindi ka ba magiging isang walang silbi na tao?
Ikaw ba talaga ay mababa na pumili ng ilang batang babae sa bansa upang maging iyong kasosyo sa sayaw? Ang iyong mga salita ay nakatuon sa buong mundo. Ang mga nagtatrabaho na tao sa pinakamababang stratum. Sinabi ko ito, at ibig sabihin kung ito aming pamilya Lin ay talagang loaded. Kayo mahirap na tao ay umaasa sa amin mayamang mga tao. Makakain lamang. Pagkatapos hindi ka dapat magsisisi. Pupunta ako. Ngayon ang pamilya Lin ay tapos na. Magandang bagay na hindi ko kasama sa kanila. Sa katunayan, Eksakto, eksakto. Linwi, baliw ka ba? Ano ang sinabi mo doon? Ang halaga ng merkado ng aming kumpanya ay agad nawala sa pamamagitan ng 1 bilyon. Bankrupt. Paano ito maaring nangyari? Gusto ko pa rin magpasalamat sa inyong lahat sa pag-set up ng entablado. Gunan, ngayon lamang ang pamilya Gu ang maaring makaligtas sa akin. Nakatuon kami ngayon, makakatulong ka ba sa akin? Inaasahan ko na gamitin ang engagement na ito upang palitan ang aking reputasyon sa paligid. Ngayon ang reputasyon ng pamilya Lin ay lubos na nasira at wala silang natitirang halaga. Ikaw ay morally corrupt at ulit-ulit na niloloko. Ikaw pa rin ay insulting ang iba na nagsisilbi sa iyo tama. Ngayon ako, ipinahayag na gudya at natapos mo ang iyong pakikipag-ugnayan. Ano, Gunan? Ikaw ay talagang ako. Siya ay nagpatuloy sa akin habang siya ay nakatuon sa iyong kapatid na lalaki. Kung nais mong humiwalay ngayon, sumulong sa pangarap. Ang gusto na ito ay karaniwang magkaroon ng kasama ang kanyang mas lumang kapatid na lalaki. Hindi ko inaasahan na sila ay poaching talento sa likod ko. Mahigpit ka pa rin upang kumalat ang mga balita tungkol sa akin? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Ikaw ba ay may sapat na kasiyahan pa? Nanay at tatay. Linwei, sa tingin mo pa rin ito ay kinakailangan? Manatili dito? Pumunta tayo. Tatay, ito ang lahat ng aking mas lumang kapatid na lalaki. Talagang pinabayaan mo ako, tatay. Guyo nasira ang aking partido sa engagement. Wala ba ang paliwanag para dito? Xiaonan, sapat kapag makarating ka dito, ito ay lahat. Nagkamali ka kung sino ako. Maraming kilalang tao ang narito. Gusto mo bang gumawa ng mas malaking fuss? Tatay, mom. Hahawakan ko ito, handle ito. Hawakan ito. Paano mo ito gagawin? Ang mga problema ay patuloy na umakyat sa isa pagkatapos ng isa. Paano ako maaring itiwala sa pamamahala ng kumpanya sa iyo? Dapat, ginawa ko ang aking isip sa oras sa board meeting. Reappoint Guyo upang mapangasiwaan ang pamamahala ng kumpanya. Atay. Mom. Nawala ko ang lahat ngayon. Guyo, hindi ka madali. Gagawa ko ka ng ganap na mawala. Guyu. Sinabi mo lang na gusto mo ako. Totoo ba ito? Nag-aamin ba ako sa'yo? Paumanhin, hindi ko maintindihan. Kailangan ko ng isang tao upang mag-alaga sa akin sa natitirang bahagi ng aking buhay kung siya ay mapagod dito. Ang aking dependence ay isang kasanin na hindi niya maaari ang pag-urong off. Ayaw kong inabandunan. Channel. Hindi pa matapos ang iyong huling sayaw. Hindi mo iniimbitahan ang iyong kasamahan. Maaari mo ba? Hindi ako. Ngunit meron ka, Teacher Gyu. Sundin ang aking ritmo. Guyu, Boom. gusto ko ka.
Chen, Channel, ito ang pag-aalaga mo sa kanya. Kinuha ang pangangalaga sa kanan sa aking braso. Mom, Gusto ko siya. Ano ang gusto mo tungkol sa kanya? Matapos lang ang pera ng Camilla Gu. Siya ay isang nangangailangan. Isang basura ng 24 na oras na pangangalaga. Guking. Hindi ito. Xiaoyu, ako. Lumabas dito. Guyu, Lumabas dito. Guyo. Mom, Mawala. Lumabas ang impyerno, bastard. Guyu, Lumabas dito. Guyu. Kapatid, sa mga mata ng lahat, wala ka kundi isang nawala. Hindi mo pa naiintindihan? Ano ang sa tingin mo kay Chen? Talagang nasisiyahan ako sa pagiging kasama mo. Ipinapanatili ko lamang ang iyong kumpanya para sa isang sandali. Hayaan ang oras na pumasa. Limutan niya ang lahat. Guyu, At ang aking mas lumang kapatid na lalaki ay maaring lamang sa pitch itim. Walang araw cell. Maghintay hanggang ako patay hahay. Lumabas. Pinili ni Gujing ang pinto upang mapanatili ang Xiaoyu mula sa labas. Ikaw ay fired, get out. Kung ikaw ay naging sanhi ng problema para sa pamilya Gu, mayroon akong maaming paraan upang mawala ka sa Jiangcheng. Kahit kung ako ay naging isang bituin, ako pa rin ay mahinahon na liwanag sa iyong landas. paano mo bumalik? Narito ako upang hanapa. ang bagay na bumaba ko, ha? Siya ang iyong ina. Paano ito? Napakaganda, hindi ba? Masyadong tulad kawa. Siyempre. Dahil mamatay si inay, hindi pa nag-asawa ulit si tatay. Sa kanyang mga mata, mayroon lamang kanya. Kaya nararamdaman mo na. Kaluluwan. Hindi ito totoo. Palaging mahal ako ng aking ama. Masaya ako. Guyo, palagi ako sa iyong panig. Maaari ko talaga itong gawin? Palaging ako sa iyong panig. Ako ay palagi sa iyong panig. Gusto ko ka. Channel. Dalhin mo ako, okay? Meteor shower. Hey, tingnan ang meteor shower. Guyo, dali at hitsura yon ay isang meteor shower. Hey Guyo, tingnan. Magpatuloy ayon sa plano. Gayo, dumating ang iyong oras.
Channel. Gunan, kaya ito ay kayo kasama. Gunan. Ano ang gagawin mo? Ngayon, ang buong internet ay nangangaso para sa iyong matamis. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil kidnap kita sa kanyang pangalan. Ang footage ng surveillance sa villa ay malinaw na nakuha ito. Ang iyong kriminal na katibayan. Nagsisinungaling ka. Guyo left sa akin ang kanyang sariling libreng pag-awit. Oo, paano kung voluntaryo ito? Ano ang tungkol sa video na ito? Ikaw lamang at ang aking kapatid na lalaki 1 taon kayo ay patay. Ano ang katotohanan? Ito ay higit pa kaysa sa kung ano ang masasabi ko. Baliw ka ba? Siya ang iyong kapatid na lalaki. Kinamumuhian ko siya. Gumuhit ako sa kanya. Guyo, Bakit ka nasisiyahan sa lahat ng pag-ibig ng iyong pamilya? Kahit na ako'y cripple ang iyong mga binti, malasaki sila tungkol sa iyo. Ikaw lamang. Ikaw. Ito ay ikaw na crippled ang aking binti. Gunan. Bumalik noon, naisip ko maaari kong pumatay sa iyo. Hindi ko inaasahan na ikaw ay matigas. Ito ay naging disabled ako. Ngunit mabuti din iyon. Gumawa lamang tulad ng isang buhay na bangkay at panatilihin ang iyong sarili sa linya. Hindi ba mas mahusay na maghintay hanggang sa kamatayan? Bakit dapat mong lumabas muli? Baliw ka ba? Itigil ito. Madman. Ito ay tama. Ako ay isang baliw lamang ngayon. Haha. Gusto kong gawin ang Guyo na pangalan. Ang pamilya Gu ay ganap lamang akong nag-isang anak ng pamilya Gu. Siya ang tagapagmana na kanilang kinilala. Gunan, itigil ito. Kahit na sa luuming ng kamatayan, isinusuot mo pa rin ang poker na mukha. Guyo, okay ka ba? Channel, paumanhin ako. Walan. Ang dapat humingi ng paumanhin ay ako. Hindi ako dapat nakunin sa iyo. Pasek ako. Hindi ako nagsisisi. Kalimutan ito, fine. Iwan kita sa buong katawan. Upang maiwasan ang mga issue sa pagtuklas mamaya. Dapat, 2 between crossed lovers go at muling-muli sa underworld. Ikaw fucking moron, sunog mo lahat sa impyerno. Ang pera ay lahat ng akin ngayon. Bakit, ha? Habang ang apoy ay maliit pa rin, lumabas tayo dito mabilis. Huwag mag-alala tungkol sa akin, pumunta ka muna. Dalhin kita sa likod ko. Dapat kang umalis kagad. Kapatid, Guyo, bakit? Kailangan mo akong tulungan. Bueno, sino ang hiniling sa'yo na maging kapatid ko? tumigil sa pag-aalis ng oras dalis at tulungan ang iyong kapatid na lalaki pabalik sa kanyang paa. Gunan. Halika at tulungan ako, dali. Bakit hindi pa ito lumabas? Nars, Ang siya kailangan ng transition ng dugo. Ngunit ang bag ng dugo ay walang magamit. pagugnay sa uri ng dugo na Ito ay ako, ibigay sa akin ang aking. Ikaw ba ang miyembro ng pamilya ng pasyente? Ako ang kanyang ina. Hayaan mo akong mawala, Pawi. Hindi namin ito karaniwang ginagawa. Ang multi-assets, maayos mga unang dugo mga kamag-anak ng nagli. at iba pang mga panganib. Kaya ano ang dapat natin gawin? Mangyaring isipin ang isang solusyon. Kailangan nating dalhin sa kanya, pabalik pera ay walang bagay. Anumang presyo ay mabuti. Gagawin natin ang aming pinakamahusay. Mina ng usok. Siya at ako ay hindi may kaugnayan sa pamamagitan ng dugo.
Ang aking unang buo ay kayang hulan na kanya, umuwi hulaan. Ngunit ang dami na ginagamit ay napakalaki, at kailangan pa rin nito. Ito ay may okay save ng mga tao ang unang dumating. Hindi mahalaga kung gaano karami ang iginuhit. Pagkatapos pumunta tayo. Guyu, Narito ako. okay ka ba? Okay ito. Paano ka magiging mabuti? Hayaan mo akong tumingin. Kung hawakan mo ako muli, magkakaroon ng problema. Iyon, kayo ay nagsasalita. Esek ako. Alam ko na kahit gaano kalaming bises akong humihingi ng paumanhin, hindi pa rin ito maaring gumawa para sa kung ano ang ginawa ko sa iyo. Harm. Ito ay sa halip na nakakatawa sa mga taon, lihim kong nakuhan. Lahat ng mga medical na leads ay aktibong sinusunod. Takot lang ako na matalo mo ako sa itoan kung ano ang isang twist ng kapalaran. Talagang nahanap ko ang isang tao, tulad nito aring makatulong sa iyo. Maaari mo ring pumili upang huwag maniwala sa akin. Mangyaring tulungan mo ako na mangalaga sa aking pamilya. Naghihintay na makarating ka sa bahay. Xiaoyu, ala ka ba ngayon? Salamat, Chen. Salamat sa pag-save ng Xiaoyu. Mula ngayon, magtatrabaho ka sa amin at direktang mag-convert sa isang regular na empleyado. Walang kailangan. Direktang pagbabago sa isang permanenteng posisyon. Walang kailangan. Guyu, Channel. Malaya ka. Natanggal ka. Kami. Bahagi ng paraan. Pumunta tayo. kaya ikaw. Lely. Ito ay kasalanan ni tatay para sa pagiging walang silbi. Maami kang nasa loob. Ikaw ba ang ama ni Chenle? Ako ang kanyang employer. Ikaw. Salamat sa pag-save kay Channel. Ito rin ay tumulong sa amin na ipagpaliban ang aming utang. Paano ito maaring gumana? Huwag mong sabihin sa kanya. Mabutin. Maaring nagpunta si Lelel sa pag-aral sa Academy of Fine Arts. Ito ay dahil ako ay may utang, at sinira ko ang mga pangarap ni Lel. Ngayon mayroon kaming pera na ito. Maaari niya sa wakas na tanto ang kanyang pangarap. Gusto mo ba siya? Bilang isang tao na doon, masasabi ko sa iyo, hangga't tunay na mahal mo ang bawat isa, kahit gaano kalayo ka. Ang aming puso ay mauunawaan ang bawat isa. Tatay,
Lely. Lel, wala ka ba sa klase? Tatay ay gagawin ito sa oras. Maaari mo bang mag-chatting ng kaunti? Naging good ka sa isang taon. Kinuha ko ngayon ang kumpanya ng aking ama. Ang negosyo ay dahan-dahan din na nagtatagal. Mabuti. Nagtataka ako kung dapat ako magtrabaho mahirap. Maaari kang maging tulad ng isang normal na tao. Ngunit madalas, mas mahirap tayong nagtatrabaho at mas nagsisikap kami. Dumating ako upang itago ang aking mga crippled binti, lamang upang lumubog ng mas malalim sa dulo. Isang taon ang nakalipan. Tinawag ko ang doktor sa ospital upang magtanong tungkol sa sitwasyon. Ito ay pa rin sa eksperimentong yugto doon, ngunit sa wakas mayroon kaming ilang balita ngayon. Sinabi nila na posible ang operasyon. Ngunit ito ay maaaring isang mataas na stakes gamble. Kaya gusto kong bigyan mo ako ng pangako. Sinabi ng doktor na mayroon akong 40% na pagkakataon. Maaari kang tumayo. Ngunit ang mas malamang na posibilidad. Hindi ako makahawak sa mga bagay sa paraan ng mga ito ay ngayon, hindi kahit. Hindi maaaring bumaba mula sa operating table. Kaya sa oras na ito, handa kong iwan ang desisyon sa iyo. Magkasal tayo. Ngunit ako, Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin noong nakaraang taon. Hindi ka lamang tumulong sa akin na magbayad ng aking mga utang, ibinigay mo din sa akin ang aking kalayaan. Ito ay nagpapahintulot sa akin na tuluyan ang aking mga pangarap. Masaya ako. Ito ang pangako na ginawa ko sa iyo. Kung ikaw ay sumailalim sa operasyon pagkatapos, ito ay isang tagumpay. O pagkabigo. Palaging tiyak na pipiliin ko na maging sa iyong panig. Dahil mahal kita. Gusto ko ang lahat tungkol sa iyo. Kasama ang iyong mga hindi perpektos. Mahal kita.